Magandang hapon mga kaklase. Ako nga pala si Edmond Gabriel Pino Chifranca, nagkasa 4 na baitang Special Science Class ng Bindoy Central Elementary School. Meron akong ikikwento sa inyo. Halina, tunghayan at makinig sa pinamagatang si Aso at ang Pusa. Sinulat ni Joseph Aragon. Isang araw, sa tabing dagat ng Mali, may naninirahang magkaibigan sina Aso at si Pusa. Si Aso ay isang malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Gusto ni Aso na malinis ang kapaligiran. Kapag nakita ng basurang nakakalat, ay agad niya itong tinatapon sa tamang lalagyan. Lagi niyang naaala ang sinabi ng kanyang mga magulang na dapat maging mabuti sa kalikasan dahil ito ang nagsisilbing palamuti sa mundo. Si Pusa naman ay palaging mainitin ang ulo, masungit at laging nagpapakanda sa sarili. Mahilig siyang magsinungaling. Habang naglalakad si Aso para maghanap ng pagkain, nakita niya si Pusa na nagkakalat ng mga basura sa kanto. Aw, 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 anong nagawa mo? Bakit ka nagkakalat ng basura dito? Di mo ba alam na mali ang magkalat ng basura? Pwede itong magdulot ng baha. Meow, meow, meow. Ano ba ang ginapaki mo? Pwede ba hayaan mo ako? Bakit ka ba nangingialam sa akin? Aw, aw, aw. Kung hindi mo yan titigilan, mapapaaway ka talaga sa akin. Meow, meow, meow. Pasensya na, Aso. Nagawa ko lamang ito dahil iniwan ako ng aking mahal. Todo ang arte ni Pusa kay Aso. Meow, sana ay mapatawad mo ako. Meow, habang naglalakad si Pusa, sabi niya sa kanyang sarili. Meow, 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 naisahan ko si Aso para siyang tanga. Ang bilis mapaniwala at ang galing-galing ko talaga. Lipas ng isang araw, inulit na naman ni Pusa na magkakalat ng basura. Aw, aw, aw. Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Meow, kung pagod ka na maglilinis, magkalat na lang tayo ng basura. Ayoko nga, Pusa. Sabi ko na sa'yo na pwede tayo maapektuhan ng pagbaha. Aw, tugod ni Pusa. Nako, Aso, duwag ka ba? Natatakot ka sa mga bagyo at baha? O baka takot ka na baka mawala ka tulad ng mga magulang mo? Oh? Meow! Aw, Pusa, huwag mong idamay ang mga magulang ko. Kung gusto mong magkalat ng basura, doon ka tumira sa tambakan ng basura at bagay yun sa'yo. Meow! Ayoko nga doon, Aso. Nakakadiri ako na babagay roon. Meow! Aso, bakit biglang takot ako? Di kaya parusa na ito sa atin? Meow! Biglang dumilim ang kalangitan at may malakas na tunog. Tinangal nila Aso at Pusa ng malakas na baha. Humingi ng tulong si Pusa. Meow, meow, meow. Pusa, Pusa, gumising ka. Pagkalipas ng 2 minuto, nagkagising si Pusa. Meow! Aso, ano ang nangyari? Bakit tayo nandito? Aw, Pusa, muntik ka ng malunod kaya iniligtas kita. Meow! Maraming salamat, Aso, sa pagligtas mo sa akin. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Patawarin mo ako sa aking masamang ginagawa. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako. Meow! Aw, oo, pinapatawad na kita. Basta, Pusa, ipangako mo sa akin na mamahalin mo ang ating kalikasan. Noon ay naging matalik na silang pagkaibigan at namuhay sila ng maayos, payapa, makulay na parang kalikasan. Ang natutunan ko sa kwento ay ang pagbigay ng respeto sa ating kapaligiran o maging sa ating kapwa. Tayo ay makinig sa mga payo na makabubuti sa atin dahil hindi natin alam ang mangyayari bukas.
marunong din tayo magpahalaga ng damdamin sa ating kapwa at matuto tayong humingi ng tawad at magpatawad. Ikaw, ano ang natutunan mo sa kwentong aking inihayag? Maraming salamat sa pagkikinig. Paalam!